a day in my life as a medical laboratory assistant here in Canada. Hi guys! So today is Sunday. Tayo ay mag-work sa hospital. Pero before nyan, magpapagas muna tayo kasi wala tayong gas. Bakit sumisig? So malapit lang naman yung gas station dito sa bahay. Isang kanto lang. Ay, isang kanto. O tama. 2 kanto. So magpapagas muna tayo for today's video. Sana hindi tayo malate kasi 2:40 na. Sana. I can please come back on the other side. Okay. So, for the pump girl tayo. As a pump girl, kailangan natin mag-pump. Hala! So, for the gas tayo. Late na po. So, we have 10 minutes para makarating sa ospital. Pero malapit lang naman yung ospital dito. So, hindi tayo malilate for today's video. So, sana wala ulit pasyente. Kasi kahapon, walang gaanong pasyente. Ayun na. And then tomorrow guys, holiday. So meron pa din akong duty sa hospital. Nakaka-happy kasi double day. So masaya yung mga ganung duty, yung mga holiday. Hindi kami nagro-routine dito. Wala pa naman akong license ng pagiging medtech dito. So ayun lang. So nakakamiss magbasa-basa ng ihi tsaka dugo sa microscope dito. Ayun, gumamit ng microscope. Kasi hindi mo ngayon magagawa dito kasi nga hindi pa naman ito license. Tsaka na siguro kapag license na ako. In God's will. Ayun, nandito na ako. Okay, later ulit. Bye! And dahil wala pa kaming pasyente niyan, so ako inaayos ko yung mga results and nilalagay ko sa kanya-kanyang mga registered or attending physician. And then ipapadala namin yan doon sa kanilang clinic. Ay, tama ba? O basta ganun, inaayos ko. Tapos, sobrang bored kasi from 3 p.m. parang 5 p.m. na kami ata nagkaroon ng pasyente niyang araw na yan. Pero okay lang kasi masaya naman. Basta pa isa-isa. Basta ganyan lang yung ginagawa ng weekend or holiday duties. More on paperworks. And then ayan, inaasikaso ko yung mga send out sample. Kasi ipapadala namin yan tomorrow morning. Kasi dito, hindi naman kompleto masyado yung mga machine. And then, so kailangan namin mag-send out. Yung iba pupunta ng Fort St. John, Prince George, and then yung iba sa Vancouver. Basta yan na, inaayos ko yung mga papers and yung mga send out sample. And then yan, meron ng pasyente, yehey, ay, saya. Kasi sobrang nakaka-board kapag wala rin pasyente, parang ang tagal ng oras. Ayan, so ayan, mag-order na ako ng mga test nila, and then, ayan, magwa-ward na ako. Pupunta ako ng Emerge, and inaayos ko muna yung mga kailangan ko kung may mga kompleto ba or hindi kompletong gamit. Para kapag kumuha ako ng dugo sa Emerge, hindi ako mahirapan kasi kompleto yung gamit ko. Alam nyo ba guys, ayan, share ko lang, yung mga pasyente dito, karamihan naman, mababait talaga sila as in, tapos maahasa talaga yung English mo. Kasi dito sa hospital na to, parang more on Canadian yung mga, dito, syempre, nasa Canada ako. Pero hindi, syempre may mga ibang lahi din, pero mas natututo ka mag-English kasi yun yung nakakausap mo araw-araw. And then mabait talaga sila. Yung iba naman, may mga na-encounter ako na hindi naman masyadong mabait, na naninigaw, pero alam mo, manageable talaga. And then, yun lang, share ko lang, hehe. So guys, marami nagtatanong kung ano yung difference ng MLT tsaka MLA dito sa Canada. Yung MLT, para kang nasa Pilipinas na board passer or licensed medical technologies ka na pwede kang mag-process ng dugo, magbasa ng dugo, or everything. Pero dito, as MLA, since wala pa kaming certificate or license dito, MLA kami na pwede kaming mag-extract ng dugo, pwede kaming mag-prepare ng send-out lab ng mga sample, and then pwede rin kaming maging lab aid, like mag-aasikaso ng mga pasyente kung may mga walk-in or mga nasa emerge, nag-order ng test. Ang pinagkaiba lang talaga is hindi kami pwedeng magbasa ng dugo na through microscope. And then yung gamit pala namin dito is butterfly method. Hindi kami nagsisyringe method na hindi katulad sa Pilipinas, more on syringe. Ang for me, mas okay siya gamitin kasi pag marami yung dugo na kailangan mo, hindi ka na uulit ng tusok or magtatatlo. Tapos yung vacuum dito, disposable. So, kada isang pasyente, tinatak. So, hindi siya tulad ng Pilipinas na isang tourniquet
mga 1,000 na pasyente. Tapos guys, yung tourniquet dito, isang gamitan lang siya kada pasyente. So, nung unang pasok ko sa ospital, parang na-amaze pa ako. Bakit kailangan itapon? Sayang kasi sanay ako sa Pilipinas na isang tourniquet, mga 1 month mo siya gagamitin. Ewan ko na lang, pag mapapalitan lang siya kapag nawala siya sa emergency. Pero dito, kada pasyente, ayun, pinapalitan namin. And then after nyan, nag-aasikaso na ako, ayan, nagpapak na ako ng cooler. And then para bukas, kukunin na lang ng courier. Ayun, basta, kukunin na lang siya. And then yan. Kami din pala nag-ECG dito. So, natuto akong mag-ECG dito na. Hindi ako nag-ECG sa Pilipinas. Pero ayun, masaya kasi may mga natutunan akong bago. Guys! Oh, so, what time na ba? So, 11:07 lang. 3 p.m. to 11 p.m. yung duty ko ngayon. Tapos bukas hanggang Monday. 20 hours lang ako. Konti lang din yung shift ko. Ayun, lamig. Yeah. And then natakot ako. Medyo na scary ako kasi ako na lang mag-isa. Natira dun sa lab. Usually wala kasing laboratory ng hindi siya whole day. So, nagko-close yung lab ng 11 p.m. Pero kapag may emergency or may mga ano ba ito? Basta kung may emergency cases, tatawagan na lang yung lab check, and then pupunta na lang sila dito, ganyan. So yun. So inanap ko yung susi ko! Ang lamig! Ang lamig guys. Ito ang aking kapaligiran today. Sana walang deer. Wait lang, hindi ko na yung susi ko. Ang lamig. So ayan, nabago yung shift namin. Basta dapat 2 to 10 talaga kami. Pero nabago yung shift ng 3 p.m. to 11. So ayun, yun lang. So pauwi na ako. Share ko lang. Ayun lang naman today. So thank you for watching. Ayun, see you on my next TikTok vlogs. Bye!